Hello mga kabudgets! Welcome back to our channel, or if you are new here, hi! Welcome to Live Budget channel. My name is Leia. And additional, I do cash stuffing, budgeting, and everything in between. So if you like this kind of content, go hit the subscribe button and the notification bell beside to be updated in my future uploads. So for today guys, we are going to stuff my husband's paycheck for the month of January. But before that, let me show you my breakdown using my new budget planner by Building Budget. So, nilagyan ko lang mga ka-etchusan dyan. And I am not going to use these sides or these pages kasi may mga designated notebooks ako for this mga ka-etchusan. So, mag-start tayo dito sa aking monthly planner. So, what I have here is my daughter's birthday nung 13. So, she turned 14 years old last January 13. Tapos, nandito din yung paycheck 1. January 18 and 19 was my daughter's periodical test, second periodical test nila sa school. And nung 20 is paycheck 2, 23, and 24. I mean, 22 and 23 will be, or ano pa lang kasi ngayon 22 pa lang. So, tomorrow then, today and tomorrow yung periodical test naman ng ng bunso ko. Tapos 24 will be my brother's, or this is for my younger brother na birthday niya. Tapos may mid-year break din yung mga anak ko sa school sa 24 up to 30. So, ayun lang yung nakalagay dito. And pupunta tayo dito sa monthly budget. So, for tithes, I will put 1.5, gasolina 700, personal 200, Sean, or for my daughter 900 pesos, for my bunso naman 200, kuryente namin 1,000, tawad 250, SSS non, SEDP 200 pesos, food will have 4,400, grocery 4,300, internet and load 800, island gas 200, vitamins 150, church 100, buffer 200, and yung sa sinking fund ko na school will get 100 pesos. So all in all, we have 15,200 to stuff this month. And ayun, again, if you are interested to have a copy or to get this kind of budget planner, I will put the link on my description box. So for my bills, for my for my husband's monthly salary, I will use just this money organizer. If you watch my older video or my previous video, I have said that I am going to downsize again. So, dati diba ang ginagamit ko is 2 money organizer. This year, I will just use one for my monthly or for my husband's monthly salary. And I am hoping that this system will work for us para next year. Ang gagamitin ko na lang for our whole na, as in sa lahat, kahalatan na namin na pera, i-transfer ko na lang sila sa isang binder or sa isang money organizer para mas madali kasi sa akin. Halimbawa kung aalis ako or something, mas madali ko siyang maitatago or mailalagay kung saan or madadala kasi isa na lang siya. Like I've told you before, I am not comfortable living or minsan carrying a lot of money. So, pag ganun kasi, madali na lang siyang alisin, ilalagay ko muna sa bank or i-deposit ko or something para hindi ko siya maiwan dito sa bahay. So, again, we have 15,200 to stuff today. Pinapatay at binubuksan ko po yung ilaw ng phone ko kasi masyadong madilim dito. Yung ulan po sa amin, parang ayaw nang tumigil, ayaw nang uminit. Iinit tapos uulan na naman, iinit tapos uulan na naman. So, ayun. Di ba pinakita ko na sa inyo kanina, and I have shown you this binder na naka-generalize na yung mga categories. So, yung isa-stuff natin dito naka-generalize na din. Para na din, iwas na din sa madaming denominations para hindi na din ako mahirapan sa pag
mag-collect ng mga small denominations. Though, hindi naman talaga masyadong issue yun sa akin dahil nga may GCash ako, 'di ba? So, doon ako kumukuha ng mga barya. Pero ano na din, pero we are practicing. Parang yung ano, napanood ko to doon sa video ni Coffin Fix Budget, ni Loy, na yung she wants to, ano ba yun, parang expand her psychological wallet. So, yun din yung gagawin ko dito, and I hope maging disciplined ako na nakikita ko marami silang pera, pero hindi ko pa rin, parang ano pa din, tama pa din yung mga allocations ko. Mas mahirap kasi pag madaming small amounts. Mas kailangan ko kasi ng small amount sa GCash ko kaysa dito sa mga wallet na to eh. So, ayun. As you can see din, I don't know if you see this, pero glitter yung, as in nagi-glitter siya, nagi-glitter yung ano nito, yung category nito. So, let's start with my ano pala. Ito pala mali, itong mga holding binder ko pala muna. O, di ba? Kakabukas ko pa lang nito after 1 month. Naglinis pa lang ako kanina, nakalimutan ko itong linisan. Madumi. So, let's start with tights. I will put 1,500 for tights. Gasolina will get 700 pesos. Personal, 200 pesos. Sean will get 900. Clyde, 200 pesos. And ayun. Done with this one. And let's move to this money organizer. So again, pinagsama-sama ko na yung mga category. So pagsasama-samahin na din natin yung mga pera. Like for bills, ang meron dito is Aleco, Tawad, and is EDP. Tapos ang total niya is 1,450. So 1, 2, 3, 4, 50. And like I've told you, I am tracking this naman individually. So nakikita ko pa din naman yung ano, yung per category dun sa tracker ko. Food and grocery will get the largest amount, 8,700. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, and 7. So let me check again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,500, 8,700. Home will get 1,000. Miscellaneous 450. 1, 2, 3, 4. And 50 pesos. Miscellaneous includes vitamins, church, and buffer. And the last 100 will be for school. So, wait lang. School. Ito naman. First, this is for school contribution, supplies, and uniform. So, that's it, guys. So, there you are. Paano ko ba ito? Ayusin ko lang. So, there you are, guys. Thank you so much for watching. And for my giveaway naman, ito na pala. Nilagay ko lang dito kasi for my thumbnail. So, ayan. Ito yung mga ginamit ko ngayong araw. And for my giveaway, I will give this to you guys. Medyo makalat pa. I don't know kung naka-ready na to. Check natin. So, this will be for my January giveaway. So, 1 week lang to ata or 2 weeks. Depende pa din kasi may pa-birthday giveaway din ako. So, ito naman for my giveaway. So, you will have 1 budget planner. So, ayan. Ito, pinakita ko na to sa inyo dati, guys. Tapos, ito, yung binigay sa akin ni seller. So, thank you so much. Naipapamigay ko din. May nilagay ako dito na mga categories kasi, ano to, yung ginawa ko tong una. So, ito na siya. Meron kayong sariling money organizer. Tapos, ito, may nilagay din ako ditong divider. Ang tagal na nito sa akin. If you watch my super previous videos like,
mga 2 years ago. So, ginagamit ko to for my, weekly budget. Lalagay ko din dito kasi baka bet nyo, kasi parang divider siyang Echusan. Next item, will this wallet, envelope wallet. Nakikita nyo to guys, hindi to bago. Used to, yung sa akin to, pero ipapamigay ko kasi hindi ko na siya gagamitin. And may mapaglalagyan kayo niyan kasi magbibigay din ako ng monthly saving challenge tracker ko. So, ito siya, laminated. So, you can reuse it. So, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Pwede nyo siyang ilagay dito. So, ayan. Diba? Kasyang-kasya yan. So, parang gagawin nyo lang siyang divider. Like, for January, ilalagay nyo yung pera dito sa January. Tapos, ito track nyo. Tapos, sa February, parang pwede nyo siyang gawing divider din. And also, I will give a laminated din na fully funded na placeholder bills. I mean, yes, placeholder. Tapos, etong namali ko na ginawa dun sa last order ko. So, 100 savings challenge na may mga ano to. Ayan, envelope na siya. So, pwede nyo ilagay sa mga binders nyo. Eto sa birthday. And eto sa saving, 50 peso saving challenge na may kasama ng tracker sa likod. So, may mga kasama pa to yung mga usual ko, mga previous, ilalagay ko din dito pag isi-ship out ko na. And ito din, ito sana yung gagamitin ko, yung card holder, na card holder this year. Kaya lang, masyadong madami yung extra, nababother ako pag hindi puno yung mga sleeves niya. So, I decided to use this as saving challenges na halimbawa, maglalagay kayo ng pera. Wait, kukuha ko ng pera. Nag-example tayo. So, halimbawa, maglalagay kayo ng pera dito. May mga dito, may mga designated amount. Hindi ko, alisin ko yung So, eto. So, kung nakikita nyo yan, nakalagay dito is 26 weeks challenge. So, may mga amount. 100, ng light. Wait, alisin ko yung light. So, ayan, hindi pa din. So, ayan, kung nakikita nyo guys, may mga amount siya. So, imamark nyo lang yan. Tapos, etong mga labels na to, itong mga amounts na to, pwede nyo ilagay to dito. Pero choice nyo pa din kasi yun eh. Kasi halimbawa kung ayaw nyo nalagyan ng mga amounts kasi gusto nyo gamitin as your card holder, go pa din. Kaya hindi ko siya ilalagay. Kayo na yung mag-decide guys. Pero, halimbawa kung gagamitin mo for 100, halimbawa 100 pesos to. So, ilalagay mo dito yung 100 pesos. Ganyan. Tapos, imamark mo yung 100 pesos. So, continuous yan hanggang 26 leaves kasi 26 leaves to. Okay, so eto siya. Tapos meron din akong ginawang mas malaki para kung ba't nyo mas malaki. So, pag natapos nyo pala tong saving challenge na to, meron kayong 3,250 na pera. Ilalagay ko lang to dito. And so, eto din. Tapos, ito merong IOU in case na may kayo, may kulang-kulang kayo sa mga envelopes nyo. Halimbawa, hindi nyo nalagyan ng pera or nagkulang kayo. Ilalagay nyo lang dito yung amount. Tapos, marker din ang gamitin nyo. Kasi, laminated na siya. So, reusable siya. And, itong mga budget tracker for wallet size. Kasi, lalagyan ko dito ng wallet size. And, may mga kasama pa tong mga ibang mga tracker. Pag isi-ship out ko na, ilalagyan ko dito. So, ayun lang guys. Thank you so much. Ito palang giveaway will runs up to, hindi ko pa alam. Ilalagay ko na lang sa screen kasi tatansyahin ko muna yung sa calendar ko. Kasi bago ako mag-birthday, magpapag-giveaway din ako. Iba din yun, iba din to. So, thank you so much sa mga sponsors ko. Sa budget planner, from building budget, tapos itong kay ma'am na sa seller. Thank you so much. If you want to enter pala, on this giveaway, put hashtag, gawin natin, hashtag financial goals 2024. So, ilalagay ko pa rin yung hashtag dito sa screen. Gayahin nyo kasi dapat kung ano yung nakalagay ko, kung all small letters lang, para pag copy ako ng link kasi ang mag-choose ng winner is yung comment picker. So, kung hindi, yung comment nyo, hindi kapareho dun sa nakalagay dito sa screen, hindi yan i-read nung comment picker. So, comment
speaker. Tama ba? Oh, so ayan na. Basta yun guys. Again, thank you so much for watching. Thank you so much for always supporting your girl. So, maraming salamat po sa inyo lahat kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magpapatuloy. Kung hindi nyo pinapalakas yung loob ko, matagal na akong tumigil sa pagka-cash top. So, ayun. See you again next time and good luck sa mga sasali. Bye guys! God bless you. I love you.